Trajano. But for all those na nagtataka, sino tong babaeng tong nagsasalita, let me just introduce myself to all of you. I am Dr. Maria Lourdes Magvitang Trajano. So, ako po ay isang pediatrician na mayroong specialization sa pediatric neurology. So, what am I doing here at social media, Facebook Live? So, dito po ay ginagamit ko positively ang social media to share with all of you my advocacies. So, ano po ba tong advocacies ko? So, I have 4. Of course, the first one is about pediatric brain health, all about neurologic diseases affecting the children. Number 2 is about animal welfare. I am into cat rescue, but also supporting the welfare of dogs, no? And thirdly, it's all about promoting positivity in life through my written platform. So ito po yung aking libro, Memoirs of a Child Neurologist, no? So I hope you will get a copy of my book, no? So naka-post naman po 'yan sa ating Facebook Live. And of course, last but not the least is helping you create a better version of yourself through the different activities that I do. That's fitness, no, mental health, no, mindfulness, no, adventure, no, all things that would make you a much better person than who you were yesterday and today. So with that, no, let me just say hello to all of my capacities here in the Philippines, no, also there in Japan, Korea, Canada, United States, and meron din po tayo dyan sa India ngayon. So magandang gabi po. Good evening to all of you. So tonight, very interesting po ang ating topic, no? Because we have invited a very special person, no? Actually, lahat naman po ata ng guest ko dito ay very special person. Somehow, we are connected with common vision and advocacies in life. So this is our 39th edition, and tonight we are celebrating, although late na po, we are celebrating the Epilepsy Awareness Week. So every first week of September, as declared by President Gloria Macapagal Arroyo, is the Epilepsy Awareness Week. So marami pong activities na ginagawa both for the doctors, for the patient, and for the community. Okay? So last week, doon po ako, kaya walang clinic, is nag-start po ako na attend ng convention ng Philippine League Against Epilepsy sa Maynila about epilepsy. And aside from celebrating Epilepsy Awareness Week, no, in this Wednesday, meron po tayong very interesting and very helpful na project na ko na po ito during the convention, pero in-invite ko po talaga siya para dito dahil during the time na he made this talk in the convention, in my chair, medyo puno po ako ng kasiyahan, pero at the same time, medyo naiiyak-iyak po ako dahil very touching and very good po yung itong project na to na tinatawag natin One Nation for Epilepsy for One Project. Kung ano man po ito, malalaman po ninyo in the next few minutes. But let me just introduce our resource person for tonight. So our resource person for tonight ay special kasi po nagtitraining pa lang ako ng pediatric neurology sa Philippine General Hospital sa UP. Ay doon ko po siya unang nakilala, no? At from that then on, kaibigan na po kami, and aside from being colleagues. And we also shared yung parang, kahit walang day-to-day communication, turned out pareho pala kami na nag-pursue ng postgraduate course on
diploma in international health. Pero ngayon po ay nasa third year na siya, okay, on hopefully, matapos po niya ng um, Masters in International Health. So, praying for him na matapos niya tong thesis niya. And ako rin po, pagpe-pray ko rin po na sana next year, maka-enroll na po ako ng third year para sa aming MIH. Okay? Aside from being a friend and a colleague, no, from UPPGH, isa po siyang adult neurologist, pero his practice is based in Iloilo, no? And he is also the Vice President for External Affairs ng Philippine Against Epilepsy. So friends, all our capacitives, let us all give a warm of applause and welcome to our resource speaker for tonight, Dr. Rindel Alava. Magandang gabi, Doc Malu, Naimbag Arabii. I hope I said it right, no? Sa lahat ng mga nakikinig sa iyong podcast, sa iyong channel, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay sa Iloilo nakabase at sa amin po maayong gabi sa inyo tanan, no? Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat kay Doc Malu sa pagbigay niya ng opportunity para po ma-share naman po natin ang tinatawag nating isang advocacy on epilepsy na tinatawag nating One Nation for Epilepsy. Maraming salamat po, Doc Malu, sa opportunity and congratulations on this advocacy of yours of giving positivity to all your viewers and to all people you have met, no? We've met, as sanabi ni Doc Malu, nakita kami sa PGH noon, ano? At nakita ko na talagang she's very passionate with what she's doing right now. And congratulations, especially on the book that you have published, Doc Malu. Thank you very much. So let's start the ball rolling. I'm sure excited na yung ating mga capacitives dahil nawala ako for 2 months. But before we go with the One for One Nation epilepsy project, siguro brief lang, Doc Rindel, taningin ko lang, both for adult and pediatric epilepsy, ano ba yung mga parang myths and misconceptions na kailangang i-correct sa kanila? Maraming mga myths and misconception na kailangan nating ibaguhin sa pag-iisip kasi ito ay nag-ugat na o rooted sa maraming mga experience and culture-based din siya. Unang-una, ang pagpaniniwala nila na ang epilepsy nakakahawa. Isa 'yon sa mga paniniwala at isa 'yon sa mga dahilan kung bakit ang mga taong may epilepsy hindi sinasama sa ating society, no? Pangalawa, ang iniisip nila na ang taong may epilepsy ay merong mental disorder. So parang nawawala sa isip. Ang epilepsy po ay isang brain problem, neurologic, at hindi po siya isang mental disorder. Ang isa pa pong mga paniniwala nila is ang taong may epilepsy mahina po ang pag-iisip at hindi po siya nakaka-catch up or hindi ho yung kanyang intellectual capacity nakaka-catch up katulad ng isang walang may epilepsy. Meron po sa totoo na may mga taong may epilepsy na merong developmental problem or medyo mahina ang intelligence, pero hindi yan natin masabi sa pangkalahatan. Dahil marami din pong mga taong may epilepsy na nakapagtapos po ng pag-aaral at nagiging productive na member ng ating society. So tatlo lang po yan sa mga myths and misconception about epilepsy na gusto po nating baguhin dahil po ito ay nagiging sanhi at ugat ng mga tinatawag nating stigma at discrimination sa ating society. At ito pong stigma at discrimination, yun po isa sa mga pinakamalala na ma-experience ng mga taong may epilepsy at naglilimit ng kanilang productivity sa society natin. .
Okay, thank you very much no for that a very common na misconception about epilepsy. Ngayon, before we go with the One for One Nation project, um, ano ba ang importance sa tingin mo, no? Kasi karamihan, 'pag may sakit na epilepsy, parang it's a personal thing between the doctor and the patient na parang sila dapat lang ang involved. I siguro kasama yung immediate family members. Pero ngayon, parang kinikilabutan ako dahil sa project na 'to na talagang, tuwang-tuwa ako sa project na 'to, na this time around 'no, with a backgrounder na yung Beyond the Shake na project 'no, or Philippine League Against Epilepsy, na ngayon, anong importance ng national awareness and bakit kailangang united tayo, regarding, this disease na epilepsy, ah, as a priority among other, neurological disorders? Ang epilepsy kasi, isa siya sa mga common na neurological disorder. Ibig sabihin, isa siya sa mga common na mga sakit na nakakaapekto ng ating nervous system or ng ating brain, no? So, maraming mga tao na may epilepsy. In fact, sa buong mundo, 50 million sila. At ang nakakalungkot, ang 80% or 80% of them ay nakatira sa mga bansa na tinatawag nating low and middle income countries. Katulad din ng Pilipinas, yung Pilipinas nakasama doon sa low and middle income countries. So, maraming taong may epilepsy sa ganitong mga lugar at sila yung mga hindi natututukan ang kanilang mga pangangailangan, no? Dahil diyan, merong stigma, may discrimination at may tinatawag tayong treatment gap. Ang ibig sabihin ng treatment gap, ang mga taong may epilepsy, hindi sila nabibigyan ng sapat na pangunawa, sapat na diagnosis, management, dahil nga sa kakulangan ng kapasidad ng mga health system ng um, ng mga low and middle income countries. Halimbawa, sa atin dito sa Pilipinas, ang ratio ng isang taong may epilepsy sa doktor, isang doktor sa 45,000 na taong may epilepsy. So, ang isang doktor na yan ay titingin sa 45,000 na taong may epilepsy. So, napakadami. So, hindi Mm. maasikaso, hindi mabigyan ng atensyon ang lahat ng mga ito. Maliban pa doon, ang mga gamot dito sa ating bansa, sa low and middle income countries, kailangan nilang bilhin. At ito'y mahal. Kaya dagdag ito na pasakit sa mga taong merong epilepsy, no? So, there are a lot of things that affect people with epilepsy. And it used to be ang ating paniniwala isang direction lang yung ating paggamot sa kanila, which is tingnan natin sila, ma-diagnose natin sila na meron silang epilepsy, bibigyan natin sila ng reseta, uuwi sila, iinom ng gamot, at babalik sila sa regular na mga check-up. Mm. Pero sa ating mga observation, bakit marami pa rin sa kanila ang hindi nakakabili ng gamot? Bakit marami pa rin sa kanila ang nagsisisure? Bakit marami pa rin sa kanila ang hindi nakakapasok sa eskwela? Ito ay dahil maraming mga bagay around sa mga taong may epilepsy na hindi lang health ang concern or health sector ang concern, kundi maraming mga sektor sa ating society na dapat nagtutulong-tulong para mabigyan ng pansin ang mga different concerns ng taong may epilepsy. Halimbawa, health sector tayo, ang concern natin is makontrol ang seizures. Mm. Pero kung bibigyan natin sila ng reseta, wala naman silang pambili ng gamot, wala silang makain. Hindi rin naman sapat iyon para mag-improve ang kanilang quality of life. Kung halimbawa, doon sila sa malayong lugar na nakatira sa kanilang bayan at wala doong mga facilities or health facilities, hindi rin sila mabigyan ng nararapat na atensyon, diagnosis, treatment at management. So in other words, there are a lot of things in our society, tawag natin, so di ba, Doc Malu, sa ating lessons sa Diploma International Health, tawag doon is mga social determinants of health. Determinants.
social determinants, ito yung mga situations kung saan ipinanganak ang isang tao, lumaki siya hanggang sa tumanda. So itong mga bagay kung saan ka pinanganak, saan ka lumaki, saan ka tumanda, nakakaapekto ito kung gaano ka healthy ikaw. Halimbawa, ipinanganak ka sa isang bayan na napakalayo sa lungsod. Ibig sabihin yung mga oportunidad doon ay limitado, yung health system limitado. So kung gaano ang situation saan ka ipinanganak, those will determine how healthy you will become. So yung bagay na iyon ay nakakapagbigay sa akin ng idea or sa atin ng idea na hindi lang pala health sector ang kailangan Mm. magtrabaho para sa mga taong may epilepsy, kundi lahat ng sektor ng ating society ay kailangan magtulong-tulong. Okay, thank you very much for that intro regarding the project, no, kung bakit, no, kailangan nating maging united regarding this advocacy. Ngayon, now going into the more details, no, regarding for One Nation for Epilepsy for One Project, pwede ba natin mong ikwento sa amin paano na-conceptualize yung yaang project? Sino na ang ka-partners? Dahil sabi mo nga, hindi lang pala doktor and pasyente ang dapat na involved. And ano yung major initiatives or parang proyekto ng One for One Nation? And ito ba ay one time, big time na project lang ba? Or ito'y pangmatagalang project na sana ay mag-push through? Yeah. Maraming salamat, Doc Malu. So, nahalal tayo noong 2023 bilang isa sa mga executive committee members ng Philippine League Against Epilepsy. So, itong Philippine League Against Epilepsy, ito yung pinaka-leader sa pag-promote ng epilepsy care dito sa ating bansa, sa Pilipinas. So, nabigyan tayo ng oportunidad na maging member ng EXICOM at halal bilang Vice President. Nung katapusan ng quarter ng 2023, nag-iisip ako kung anong mga pwede nating iproyekto para sa term natin as executive committee member. So, tiningnan ko muna kung ano yung mga meron tayo bilang isang organization, kung ano ng mga nagawa ng organization since 1997 nung magsimula ang PLAE. And then tiningnan ko, moving forward, ano ba ang pwede natin gawin based on what has been done in the past and what are the challenges na nangyayari from these activities. So, what we do usually in the past is we have projects. Meron po tayong epilepsy manager program, meron po tayong school caravan, meron po tayong mga epilepsy at work lecture, maraming mga activities at maraming mga activities. So I was thinking, andyan na yan. What can we do to improve these activities? So naisip ko, kailangan meron tayong measure. Kailangan alam muna natin kung ano ba ang ating problema. Ano bang problema, anong situations, ano bang pangangailangan ng mga taong may epilepsy. Pangalawa, tingnan natin kung ano yung mga sectors na may involvement at makakatulong sa taong may epilepsy. Once malaman natin yung ganong sitwasyon, makakapag-isip na tayo kung anong pwede natin gawin at pwede nating i-implement yon. Pagkatapos, pag na-implement natin, pwede na nating i-measure kung yung bang binigay nating intervention effective. And then i-revise revise na naman natin. So, parang ang nangyayari is we understand the problem, we analyze the at the community level. From that, we gather data, and then when we gather data, we create intervention from that data, and then we give the intervention and then evaluate. Ngayon, nag-uusap kami ng wife ko, she's a pediatrician. Ano kaya tatawag natin dito sa project na ito? So, isip-isip. So, sabi ko una, One Country for Epilepsy, OCE. O parang hindi magandang pakinggan. So, nag-isip hanggang sa dumating yung One Nation for Epilepsy. Oo nga, no, maganda siya, ONE. Tapos, kasi si Juan, representative of the Filipino, gawin nating One for Juan. Yun yung tagline. So, doon ipinanganak mga last month of 2023.
Ngayon, so I started making the visions, the goals, and the projects na pwedeng gawin based on that concept. So basically, ang One Nation for Epilepsy is a community-based, sa community, intersectoral, maraming sectors ang involved. For example, health, education, local government, law enforcement, religious, youth, lahat ng sectors, pati persons with epilepsy and media, lahat sila itatap, as I've mentioned, kailangan ng kanilang mga tulong. And then intersectoral, and then data-driven, ibig sabihin lahat ng pwedeng gawin, dapat may supporting data and evidence, and then outcome-focused, meaning kung ano man ang ginawa mo, kailangan alam mo kung nakakatulong nga siya o hindi siya nakakatulong. So public health, ibig sabihin, ito ay pangkalahatan, no? So yun ang description ng One Nation for Epilepsy. It's a community-based, collaborative, intersectoral, data-driven, outcome-focused public health effort on epilepsy. So in January 2024, during the meeting ng Executive Committee tsaka ng Board of Trustees ng PLAE, present po natin yung proposal, and then sa awa ng Diyos, nag-approve naman sila na i-implement yung proposal. So in April 2024, naka-decide po na dito sa Iloilo i-pilot ang project. Kasi malaking proyekto, kailangan muna siyang i-pilot dito sa Iloilo para malaman natin kung ano bang mga pwedeng i-improve pa before siya i-roll out sa ibang parte ng Pilipinas. So 2024, April, hanggang ngayon, yun po ang tinatrabaho natin. So ang purpose po ng One Nation for Epilepsy, basically, number one, lahat po ng taong may epilepsy matatanggap ng society natin sa kahit anong level na walang stigma. Yun po, isa sa mga vision. Pangalawa po, lahat ng mga health workers natin, kahit saan silang area ng ating munisipyo, nakakaalam or may kaalaman kung paano po gagamutin ang taong nagsisisure o may epilepsy. Pangatlo po, ang ating pong mga taong may epilepsy at saka yung kanilang pamilya, tumaas po yung antas ng kanilang pag-intindi. We call it in medical terms, health literacy. Ang kanilang pag-intindi, ang kanilang abilidad para makakuha ng mga impormasyon tungkol sa epilepsy, at itong mga impormasyon magagamit nila para makatulong sa pag-manage ng kanilang epilepsy. Pang-apat, magkakaroon po ng sistema kung paano po ma-record yung mga listahan ng taong may epilepsy para lahat po sila, wala pong mamimiss, malista at matulungan po natin. So ito po yung mga vision na iniisip natin. And then, ang pinaka-importante po dito sa ating project, isa po sa mga importante is magkakaroon ng research. Yung research component, iniintindi ang mga kalagayan, mga pangangailangan ng taong may epilepsy sa pamamagitan ng mga surveys, interview sa kanila, mga group discussion, pati na po yung ibang mga sektor ng sosyedad natin, ng society, kung ano po yung kanilang pagkaunawa sa tinatawag na epilepsy, ano po ang kanilang maiaambag para ma-improve po yung kalagayan ng taong may mga epilepsy, no? So we have some preliminary data from the research, and yun nga po, meron po kaming mga nakitang mga nakakagulat din at nakakatulong na mga data doon sa study. So aside from research, ang iba pa pong mga focus ng One for One is of course epilepsy awareness campaign. Ang nagawa po namin dyan, nagkaroon po ng fun run dito po sa Iloilo. At nakakatuwa po kasi mga more than 400 po na sumali mula po sa iba't ibang sektor ng ating sosyedad. Pagkatapos po, nagulat po ako after a year ng fun run, marami pa ako nakikita ng mga tao na nagraran dito sa Iloilo. Nasuot-suot po yung nakalagay na One Nation for Epilepsy. So nakakatuwa dahil nakaka-increase pa rin po siya ng awareness kahit tapos na po yung fun run. Ang isa pa pong advocacy dyan is of course tinuturuan, ini-educate
yung mga health workers, particularly yung mga barangay health workers. Kasi sila nga po yung sa mga pinaka-grassroots, pinakamababa na level ng ating health system. Sila ang nakakaintindi, sila ang nakakaalam. Sino yung may mga epilepsy? Ang tawag po natin dyan ay case finding, no? They have to find them para po sila ma-encourage na magpatingin po at magpagamot. And then community service, ang ating pong vision is magkaroon po ng clinic ng epilepsy sa lahat ng mga local government unit. So ito po ang mga pinagagawa at ito po yung mga vision, mga focus for the past almost 20 months. And so far it's a tough job pero marami naman pong mga tumutulong. Number one na po dyan ang local government ng Iloilo at saka city at local government ng Iloilo province. Malaki po ang naitulong ng local government sa proyektong ito. At ito po yung sinasabi naming multi-sectoral dahil po sila po yung nagbi-bridge between the Philippine League Against Epilepsy and then the local government. Kasi alam naman po natin na autonomous yung mga LGU, no? Kasi meron silang sariling mga health systems diyan. So kailangan magkaroon ng connection. So malaking tulong yung local government. Malaking tulong din po yung yung education. Tumulong po yung mga marketing society ng UP Visayas dito po sa pag-social market ng idea, no? Kailangan po kasing ibenta yung concept, yung idea para po matanggap at makita ng maraming tao. Nakatulong din po yung Division of Social Sciences ng UP Visayas kasi sila po yung tumulong sa research aspect. Tumulong sa research aspect paano po i-implement ito sa buong probinsya ng Iloilo. Meron po tayo ditong 42 na munisipyo or local government. So napakahirap na puntahan po yan lahat para mag-survey. Tumulong din po ang business sector. Ang mga activities po natin, pag nasa SM, wala pong bayad yon, libre po yon, tumulong po sila doon. Meron din pong mga youth sector na tumulong, religious sector, law enforcement na sector, at meron din pong mga individuals na share their time and their expertise and their resources. And one of those is our art therapy workshop na conductor. So isa siyang artist na tumulong po sa mga persons with epilepsy sa isang art therapy workshop. Actually, itong mga persons with epilepsy ay members ng support group Iloilo Epilepsy Support Group Panay or Epilepsy Support Group Panay. So, nag-conduct po siya ng art workshop at talagang makikita mo dun sa mga paintings ng mga persons with epilepsy ang kanilang mga experiences na express nila through colors, through shapes. Marami po talagang may stigma and discrimination. So, nakakatuwa rin po ang experience because we learned even just by looking at the pictures, we learned a lot. So I'd like to take this opportunity to thank all of the sectors also who helped in making this project possible. Tuloy-tuloy pa po ang project na ito, hindi pa po siya natatapos and hopefully pag nakompleto na yung pilot, ma-share namin more of what we have learned from this project. Doc Malu. Wow, so very inspiring and very noble advocacy. And I'm really proud of this, proud of you and proud of Iloilo for being united for this project. Pero syempre, parang sa kwento kasi parang smooth sailing lahat. But siguro, bigay ka lang ng tatlong balakid when you introduce this project to Iloilo. Ano yung parang top 3 parang problema? Top 3 problema. Number 1 is the challenge is you have to convince people to help, to be part of this. So, kailangan you have to spend time. Malaking oras na i-google mo, pupunta ka kada sector, explain everything. You have to start from scratch. So yun ginawa po natin lahat yun.
Um, there are two sectors na medyo mahirap kasi maraming bureaucracy na dadaanan. One is the Department of Health and one is the Department of Education. But na-hurdle naman natin yon, no? Ang challenge doon is you really have to find ways on how to go through the barriers and the bureaucracy para marinig nila ang iyong advocacy, no? Number two is of course funding. Mahirap din kung walang pondo, ano, kasi maraming activities. You really have to spend money doing all of these things and that. Fortunately, nagbigay ng suporta ang Philippine League Against Epilepsy sa phase 1 ng project, which is the situational analysis and data gathering, no? Pero itong project na ito, 4 na phases. So 2, 3, and 4, wala pa po yun, no? That's number 2 na challenge. And number 3 is really to continue, to have the drive to continue doing these things, no? So kailangan bago ka matulog, iniisip mo, pagising mo, iniisip mo, nagrereklamo na yung aking asawa. Pinag-usapan din namin during dinner. So, parang ano, it becomes a lifestyle. So, Oo, uh, lifestyle. tapos, sometimes, I don't know, but sometimes in the middle of nowhere or middle of sleep or whatever you do, an idea pops up, kailangan mo sabihin, baka makalimutan mo. So, those things, Correct. nakaka parang it's a challenge, but you know, it makes things a lot fun also. Mm. Hindi lang puro serious din. Oo, tama. Gano'n din ako. Kapag may idea, kailangan ko ng sabihin ngayon kasi otherwise baka malimutan ko. Kaya ang Opo. sagot sa'kin, "Bukas na 'yan." Okey, I'm just telling, parang gano'n lang lagi kong sinasabi. So, tama kasi, and I'm really glad that, among all the different neuro disorders, epilepsy ang napili talaga because ako I remember, one of the reasons why I went into pediatric neurology is because of a patient with epilepsy. So parang siya yung naging inspiration ko kaya nag-pursue ako ng fellowship training. Okay. So thank you very much with the on how it started, what its vision, and where it's going through. Siguro ako, nasabi mo, no, stigma, experience ng mga patient. Meron ka bang parang tumatak na isang pasyente na gusto mong i-share kung ano yung parang experience niya with epilepsy and then ano ngayon ang naging impact sa kanya with the One Nation for Epilepsy project? Ah, may pasyente ako na um, he has hindi siya nakatapos ng pag-aaral, parang high school lang. Pero siya ang nagiging breadwinner din ng family niya. Nag-aalaga sa kanyang nanay, sa mga kapatid. So what he does is nagtatrabaho manual labor, tumutulong sa construction, painting, no? Tapos nung nagkaroon kami ng epilepsy support group, everybody shares their experiences. And he shared na one time nung nagtatrabaho siya, um, iniwan siya ng mga barkada niya. Dahil ang sabi ng barkada niya, ah, hindi ka pwedeng magtrabaho, baka matumba ka diyan, kami pa ang sisisihin. So parang masama ang loob niya because he wanted to help the family. So he still continued the working because that's his source of income. Otherwise, wala siyang may pambili ng gamot. And when he shared this experience with us, it it he was able to accept his epilepsy in a way na this time around he pursued o nagko-continue siya ng pag-aaral para ma-improve naman niya ang kanyang mga skills and move on to a much better na mga job, no? So ngayon naka-enroll siya sa TESDA. So natutuwa kami dahil ang kanyang demeanor na dati galit siya doon sa mga kaibigan niya na minamaliit siya at iniwan siya dahil nga they were thinking na baka sila ang sisisihin ko at atakihin siya. Hindi na niya masyado namang pinapansin at naka-focus siya ngayon sa kanyang
mga natututunan. Nag-aaral siya ngayon sa TESDA kung paano mag-cultivate ng mangoes kasi sa Guimaras, masasarap ang mga bangga doon para eventually daw, sabi niya, he'll be able to create a mango farm for his family. So, yun po ang parang isa sa mga testimonies na narinig namin while having these meetings with support group as one of the projects or of One for One. Wow. Another inspiring and of course another motivation for you na at sa staff mo for this One for Nation for Epilepsy for One project. And at the same time, parang inspiring din yung kwento niya para sa ibang patients with epilepsy, no? Talaga na hindi ito ang end of the world o hindi ito ang parang magte-terminate ng dream nila dahil meron silang diagnosis na epilepsy.